Lord. Hallelujah. Sa rewards sa Lord, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Ang Diyos ay nanahan. Ang Diyos ay magpupuspos sa bawat isa habang tayo ay nagpupuri sa Kanya. Purihin natin ang pagpalabanan ng Panginoon. Ang mga sa pupuri. Sabihin, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. As we continue sa ating pong pagkatuloy po, our topic today is perseverance. According to Ephesians chapter 6, verse 8-10, it said, pray always with all prayer and supplication, and the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Let us pray. Mapagpalang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Igawad mo ang iyong bendisyon, Panginoon, sa bawat isa. Ipagalaw mo po, Panginoon, ang miracle healing, Panginoon, those who are suffering sickness and diseases. By the blood of Jesus, by the blood of Jesus, by the stripe of Jesus, I declare, Lord, deliverance and healing and miracle, Lord, sa pangalan mo po, Panginoon. Lahat ng matuod sa langit, sa lupa, luluhod sa iyong pangalan na lahat madila magkumisal ikaw, Panginoong Isus, sa kalawalatin na may the name of Jesus. O God, hallelujah, ano sa kabalag lamang gawa ng nag-aaway, ano gawa ng demonic spirit, aming kung inatalan sinasaway, the name of Jesus, itabong sa impyerno man, at huwag nang babalik sa pangalan mo, Panginoon Jesus. O God, deliverance, sa pangalan mo, Jesus, milagro sa pangalan mo po, Panginoon, kahangalang gawa pa, Panginoon Lord, ipagkaloob mo ang kagalingan kasiyahan, O God, katiwasayan, hallelujah, agalakan mo lang sa iyong banal na Espiritu Santo, O God, lahat magsalipurin ng Panginoon, hallelujah, thank you, Jesus. Shout out sa Lord, amen. And amen and amen. Hallelujah. Makagawa tayo po mga kapatid sa Panginoon. At ang ating pong paksa ay perseverance. Sa Tagalog pa, sabi, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. At lagi kayong handa at patuloy na manalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. So, ang perseverance ay kinakailangan patuloy. Ang perseverance ay kinakailangan ay magiging matyaga. Ang perseverance kinakailangan magiging masigasig po sa ating Panginoon. Na bawat isa lagi na langin, nagsusumamo at nakipag-ugnayan sa Panginoon ng kasigasigan, katyagaan, kasipagan sa panalangin sa ating Panginoon. Amen ba? Hallelujah ng Panginoon. Amen. Praise God. Tayo ba nalangin lagi sa Panginoon? Hallelujah. Ang ating pong prayer warrior, ating suportahan po dahil ilan lamang ang dumadalo po sa prayer warrior. Salamat po sa mga sumusuporta. Glory to God. Dahil yan po ang ating pong hilinga. Yan po ang ating lakas. Dahil ang sabi ng Panginoon, kung wala siya ay wala po tayo magawa. Without Him, we can do nothing. Praise God. So, ang perseverance, ang sabi po sa Hebrew, ang perseverance ay hatmada, meaning diligent. Maging diligent ka. Anong ibig sabihin diligent? Maging masipag ka. Maging masigasig ka. Persistent. Ibig sabihin, porsigido ka sa Panginoon. Steadfastness. Maging matatag ka sa Panginoon. Endurance. Magpatuloy ka sa Panginoon. Dahil ang magpatuloy hanggang sa wakas, ang siyang ililigtas ng ating Panginoon. At sa ating perseverance, bigyan kanya ng strength. Ang lakas ay nanggaling sa Panginoon. At sabi niya, I can do all things through Christ which strengtheneth in me. Philippians 4 verse 13. Kaya kailangan natin ang lakas mula sa Panginoon. Kailangan natin ang courage. Binakas na loob, tapang. At ang sabi sa Diyos sa 1 verse 9, be of good courage and be not dismayed.
For the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. At huwag tayong lupay-pay, huwag tayong manghina, magpakalakas tayo. Dahil ang Diyos ay kasama natin kung tayo ay maging matyaga sa Panginoon, kung tayo magpatuloy sa ating Panginoon. Hallelujah! Amen? So, ang perseverance is ibig sabihin, always, continually, everlasting. Lagi-lagi. Kaya ang prayer without ceasing, lagi-lagi, 1 Thessalonians 5 verse 17, continually, pagpatuloy, everlasting, walang hanggan. So ang ating pagiging matyaga, ang ating pagiging matiisin, ang ating pagiging masigasig sa Panginoon ay hindi lamang bago ka, hindi lamang kung may pangailangan ka, mayroon man, at wala man, mayroon kang pre-request at wala kang pre-request, kailangan na tayo ay magpatuloy po sa Panginoon. Amen ba? Sinabi ko sa Greek word ang perseverance, proskateresis. Proskateresis ng continual o continuance in a thing, magpatuloy sa mga bagay. In attending sa pagdalo. Amen ba? Sa pagdalo, patuloy po tayo sa pagdalo. Ang give, patuloy tayo nagbibigay sa ating pong kaloob at tayo sa offering sa Panginoon. Instant. Anumang oras, anumang panahon. Steadfast, maging matatag tayo. Wait on constantly. Naghintay tayong lagi. Dahil ang naghintay sa Panginoon ay palakasin po ng Panginoon. In Isaiah 40 verse 31, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Ang siyang naghintay sa Panginoon, bigyan niya ng kalakasan. So, ang ibig sabihin ng perseverance ay to be constant readiness for. Lagi po tayong handa. Lagi ka bang handa? Amen? Lagi po tayong handa sa Panginoon. Ang sabi po, the best na nagiging advantage at halimbawa, Israel is a perseverance. Ang mga Israelita ay meron silang perseverance. Bakit meron silang perseverance? And about the hardship in its slavery in Egypt. Sa kanilang pagiging slavery, sa kanilang pagiging alipin, ay naging matyaga sila. Kung ikaw naging alipin, naging katulong ka, nagiging abogado ka, naging doktor ka, naging engineer ka, ay nagiging mensahero ka, naging negosyante ka, ay maging matyaga ka. Driver ka man, o ikaw awan ay tagapakinig, magiging matyaga dahil ang sabi dyan, the more they afflicted them, lalo silang pinapahirapan, the more they multiplied and grow. Dahil sa kanilang pagiging matyaga, sa kanilang mga kahirapan, sa kanilang mga katiisin, lalo silang dumarami at lumalago. Ibig sabihin, sa ating mga tiisin sa buhay, ay kailangan tayo lumago. Kailangan tayong dumami po sa Panginoon. And ba? Kapag tayo mataga sa pag-akay ng kaluluwa, maging mataga tayo sa panalangin, maging mataga tayo sa ating trabaho, at kinakailangan ay pantay lang, maging mataga rin tayo sa panalangin sa Panginoon sa pag-akay ng kaluluwa. And they were mortified because of the people of Israel. Sila ay pinapatay, pinapahirapan ang bayan ng Israel, ngunit naging matyaga sila sa Panginoon. Naging matyaga pa tayo sa Panginoon, amen? Hallelujah! Naging hallelujah, masigasig ka ba sa Panginoon? Naging hallelujah! Masunurin ka sa Panginoon. So, ang isang halimbawa si Abraham in Genesis chapter 18 verse 34, sinabi ni Abraham, "O let not the Lord be angry." Ang Panginoon ay hindi magalit. O huwag magalit. "I will speak yet but this once." Magsalita ako ng minsan na lang. Pero adventure
things shall be found there. And he said, I will not destroy it for the thing's sake. Hindi niya ay sisirain dahil sa ten. Ang pagiging matyaga, ang pagiging bargaining o pagsusumamo ni Abraham sa Panginoon dahil sabi niya, Panginoon, ay i-destroy mo ba ang matuwid at masama magkasama? Kung mayroong 50, hindi rin. Kung mayroong 40, hindi rin. Kung mayroong 30 at 20, hindi rin. Huwag kang magalit, Panginoon. Isa na lang. Kung mayroong 10, ay sisiraan mo ba, Panginoon? Sabi niya, hindi. Kung mayroong 10, salamat sa Panginoon. Tayo, hallelujah, higit sa 10 na nagpupuri sa Panginoon. Kailangan ay marami ang pupuri sa Panginoon at ang kanyang batayan ay 10. So mayroon pong batayan pala ang Panginoon hanggang 10. So kapag yung nagpapastor, kapag sabi niya, kapag mayroong 10 ka na dumadalo sa iyong gawain, ay magiging simbahan na yun. Kasi 10 na ang Panginoon, naghahanap na 10 eh. Dahil sa 10, yan po sa Panginoon. Kaya ibigay mo sa Panginoon ang iyong ika-10 bahagi dahil banal sa Panginoon yan. In Leviticus chapter 27 verse 13, ang 10 bahagi is holy unto the Lord. It is belong to the Lord in Leviticus chapter 27 verse 30. Amen? So, naging matyaga si Abraham sa panalangin para hindi malipol ang kanyang pamangkin na sila doon po sa Sodom at Gomorrah. Dahil sa kanyang panalangin, ang Panginoon nagpadala ng angel upang sila ay kaunin at itakas. Salamat sa Panginoon, mayroon na nalangin sa inyo upang naitakas sa Panginoon. Salamat sa kaniligtas tayo sa kapahamakan, sa karamdaman, dahil may nalangin sa atin po. So, isang halimbawa si Jacob. Nung siya ay inuusig ng kanyang kapatid na si Esau at takot na takot siya dahil papatayin siya dahil sa kanyang pandaraya sa kanyang kapatid na kinuha ang birthright, ang kanyang pagkapanganay at naging sa Panginoon at mula sa gabi hanggang magdamag at hindi niya binitawan ang angel of God and ang chipanin ng angel ng ating Panginoon at ang sabi niya ay let me go, ang sabi ng angel, for the day breaketh, ang araw ay darating na, magliliwanag na. Ang sabi niya, I will not let thee go, hindi kita iiwan, hindi kita bibitawan liban na ako'y pagpalain mo, except thou bless me. So, ang perseverance, aging matyaga, naging masigasig, nagpatuloy, huwag kang hihinto sa panalangin, huwag kang hihinto sa anumang gawain, anumang iyong mithiin, hanggang hindi mo natanggap ang mga hinihiling mo sa Panginoon. Amen ba? Yan ang hangad ng Panginoon. Yan ang utos ng Panginoon. Huwag kang hihinto. Dahil ang humihinto ay hindi maligtas. Matthew 24 verse 13, they that endure into the end, the same shall be saved. Amen. Amen. Ang isang halimbawa si Joseph. Si Joseph in Genesis chapter 41 verse 46. Joseph was 30 years old when he stood before Pharaoh, king of Egypt. At si Joseph, ang kanyang panaginip na mangyayari sa kanyang buhay na magiging tagapangasiwa siya, naging governor siya, naging angasiwa siya sa kanyang mga sambahayan, sa kanyang kapatid, kahit man sa kanyang mga pamilya. Ang kanyang panaginip mula noong 17 years old siya. Nung siya 17 years old ang nangyari po ang kanyang panaginip in Genesis chapter 38. So, ilang taon ang kanyang pinagtsatsagang paghihintay. Mula 17 years old, naganap ang kanyang panaginip 30 years old.
Ilang taon ang pagitan? Ang tagal. 17 na 30 minus 17. Ilan po? 13 years. Matagal. Kung minsan tayo, bago ka pa lang, huminto ka na. Siya naghintay, siya na makarating ang kanyang panaginip, mangyayari kanyang panaginip, maging governor siya, na siya makakasiwa. Pero bago mangyayari ang kanyang mga panaginip, ang kanyang mga pangitain, kinakailangan sa maging matyaga. Alam niyo po, kapag mayroon kang pangarap sa buhay, maging matyaga ka sa Panginoon. At ang nangyari sa kanya, pinag-iingitan siya ng kanyang kapatid. Itinapot pa kasi sa balon eh. Dahil nainggit ang kanyang mga kapatid sa kanya. Pagkatapos, sabi ng kanyang kapatid, ay huwag natin siyang patayin. Ibibinta na lang natin. Ibininta siya, naging katulong doon sa kay alagad ni Paraon, kay Potiphar. So, doon po, naging alagad siya ni Potiphar. At ngunit ay naman siya. Inaakit naman siya ni Potiphar para na maging na magiging asawa siya, pero naging matyaga siya na naging matapat siya sa Panginoon, na hindi siya magpatangay, hindi siya magpaakit sa anumang mga pang-aakit ng kasamaan. Ang pagiging matyaga ay maging matatag ka sa Panginoon. Amen ba? Upang maabot mga iyong pangarap. Kasi kung pinatulan niya ang kasamaan, hindi mangyayari ang kanyang panaginip. So, huwag natin patulan ang kasamaan, kundi magpatuloy ka sa pangarap mo sa buhay. Amen. Puri natin pa yun. Yan ang katyagaan. At alam yan, naging governor si Joseph. At siya nangasiwa sa land of Egypt because of his perseverance. Dahil sa kanyang maging matyaga, dahil sa kanyang maging masigasig po sa Panginoon. Amen. Puri natin ang Panginoon. Kapag maging matyaga ka, masigasig ka sa Panginoon, igawad ng Panginoon ang pangarap mo sa buhay. Hindi ba sinabi sa Psalms, mga kapatid, 37 verse 4, delight thyself unto the Lord, and He shall give thee the desire of the heart. Maging matyaga ka sa Panginoon, matutuwa ang Panginoon sa buhay mo, ipagkaloob niya ang layunin ng iyong puso, ang hangarin ng iyong puso. Amen ba? Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Ang ating halimbawa, 1 Kings chapter 18 verse 44. And it came to pass at the seventh time, he said, behold, there ariseth a little cloud out of the sea, like a man's hand. Ang sabi ni Elijah sa kanyang katulong, nanalangin ako at tingnan mo sa bundok kung mayroong bang parating na ulan, dahil ang Diyos ay nagpadala ng ulan sa katuyukan. Kasi si Elijah nalangin na anim na taon na walang ulan. Saan mabasa yan? Dito po sa James. Nanalangin siya na wag umulan. No? Dito sa James chapter 5 verse 17, ang Elias ay isang taong tulad din natin, at taimtim siyang nanalangin na huwag umulan, na hindi nga umulan sa loob ng 3 years o 3 taon at 6 na buwan, 3 years and 6 months. At nang siya ay nanalangin para umulan, bumagsak ang ulan at namunga ng mga halaman. Doon sa Kings ay nalangin kasi sinutusan niya kanyang lingkod na mayroong bang ulan darating. Nung tinignan niya, sabi nga ng lingkod niya, wala nga Panginoon. Sabi niya, nalangin ulit si Elijah. Nalangin siya ulit. Ilang bisis siya nagpe-pray. Pag-una, wala.
Nakitingnan, wala. Nagpisa pangalawa, sabi niya, o tingnan ulit kung mayroon ng ulan, mayroon ng mga ulan. Wala pa rin. Mag-pray pa rin si Elijah, sabi niya. Panginoon, magpadala ka ng ulan, Panginoon. Pangatlo, wala pa rin. Pang-apat, wala pa rin, Panginoon. Pang-lima, ay wala pa rin. Pang-anim, wala. Sabi niya. Pang-pito, sabi niya, Panginoon, magpadala ka ng ulan. Sabi niya sa kanyang katulong, tingnan mo. Kung mayroon ng ulan, sabi niya, Panginoon, mayroon na gakamao ang ulap, gakamaulan. Sabi niya, magpadali ka, sabihin mo kay Haring Ahab, mayroong malakas na ulan at hindi hinto. Ibig sabihin, parang maliit lang, sabi mo ba, pero totoong malaki na. Kaya nga sabi na kung mayroong kasing laki ng butil ng mustasa, mapatapon mo ang bundok mula sa bundok papunta sa dagat. Inapuli natin ng Panginoon. Yan kasing laki, ibig sabihin, maliit lang kasi kamao ang ulap. Ngunit ang may malakas na ulan para pakatabi natin ang Panginoon. Nagkaroon ng walang ulan, 3 taon at 6 na buwan. At siya nalangin muli na magkaroon ng ulan. Ibig sabihin, mayroong kapangyarihan ang panalangin. Mayroong kapangyarihan ang paging matyaga sa panalangin. Dahil pinakinggan ng Panginoon ang panalangin ng matuwid. In James chapter 5 verse 16, the prayer of the righteous man availeth much. Ang panalangin ng isang taong matuwid ay maningas at makapangyarihan sa Panginoon. Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So, kung tayo ay nanalangin, sabi parang wala siguro pitong panalangin mo. Patuloy ka lang manalangin. Di ba? Amen? Baka sabi mo, hindi, walang ipiktulat ang panalangin ko. Huwag kang huminto. Kailangan tuloy lang. Never give up. Don't give up. Huwag kang huminto sa panalangin. Huwag kang huminto sa trabaho mo sa Panginoon. Kung may trabaho ka man, huwag huminto. Maabot mo ang pangarap mo sa buhay. Hallelujah, hallelujah. For the quitter never wins, but the winner never quits. Ang huminto ay hindi ko magtatagumpay. Ngunit ang nagtatagumpay, hindi huminto. Purihin natin ang Panginoon. Panginoon natin ang Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Kasi halimbawa pa sa 2 Kings chapter 5 verse 14. And when he went down and dipped himself 7 times in Jordan, according to the saying of the man of God, and his flesh became again like unto the flesh of a little child, and he was clean. Ito po si Haring Naaman, may sakit siya na leprosy. Leprosy, ibig sabihin pitong. At ang sabi na kanyang katulong, mayroong lingkod ng Panginoon doon na magpagaling. Pupunta tayo roon. Pumunta sila kay Elisha. Ang kapalit ni Elijah si Elisha dahil sumuko na si Elijah dahil sa kanya mayroon pong nag-uusik sa kanya. Sabi ng Panginoon, na ayaw ko na. Ay, pinalitan niya siya. Kapag ayaw mo na, may papalit sa iyo. Si Elisha ay pinalit sa kanya. At nagkaroon ng double portion ng kapangyarihan ni Elisha. At ngayon, pumunta si Naaman. Sabi niya, Panginoon, pagalingin mo ako. Iwagay mo itong kudo, gagaling ako. Dahil ang sabi ay, may kapangyarihan na magpagaling kayo. Ang sabi ni Naaman, maligo ka roon sa ilog ng Jordan upang gumaling ka. At maligo ka ng ilang bisis? 7 bisis. 7 is God's number po. Kung paano alam si Elijah ng 7 bisis, gano'n inutusan si Elisha, si Naaman ni Elisha ng 7 bisis ka maligo. 7 bisis maligo. Ang sabi niya, Panginoon, pwede ba ba yung magayway mo na lang ang iyong tungkot at gagaling ako? Parang
mag-insist ka pa na gusto mo na gumaling kayo. Pero ang utos ng Panginoon, maligo ka na 7 beses. 7 beses, maligo siya. Hindi lang isang beses Diyan kikita ang pagtsatsaga. Diyan kikita ang pagpatuloy. Diyan kasi kasipagan ang pagsunod mo. Hindi lang isang beses. Hello? So sabi niya, ang dami namang mga ilog. Bakit doon sa ilog ng Jordan dumi? Mayroon namang ilog naman na maganda yung practice na ilog. Nagaganda maraming ilog. Pero ang sabi ng katulong niya, Panginoon, huwag ka nang magre-reklamo, sundin mo lang ang sinabi ng lingkod ng Panginoon. Huwag ka na magreklamo na naghahanap ka ng maraming ilog. Ang sinabi ng lingkod ng ito sa ilog ng Jordan. Kung minsan ganyan tayo po, nagreklamador. Nagreklamo. Obedience is better than complaint. Obedience is better than sacrifice. Eh, nabakuri natin ang ating Panginoon. Maging masunurin ka lang. Maging matyaga ka lang. Magpatuloy ka sa pagsunod po sa ating Panginoon. Amen. Pumunta sila ng ilog ng Jordan. Naligo. Naligo isang. Wala naman. Sabi sa katulong, wala naman. Hindi ba sinabi ng Panginoon na 7 beses ka naligo? Lumigo yung pala. Wala nang mangyari. Niloko na tayo ako. At sabi nga 7 beses, 3. 3 beses. Naligo rin natin, wala pa rin. 4, wala pa rin. 5, wala pa rin. Wala yatang bisa. 6. Sabi niya, wala yata. Sabi na katulong niya. Hindi ba sinabi na 7 beses? 7 beses ang ligo. 7 beses. Nung umahon siya, gumaling siya sa kanyang kitong. Naging bata ang kanyang mga balat dahil sa kanyang paging matyaga, dahil sa kanyang paging masunurin, dahil sa kanyang pagpatuloy. Amen. Amen. Kung minsan ang ating panalangin para guminto ka, pinag-pray ako ni Pastor, parang wala naman Patuloy ka lang mag-pray. Malay mo, isang lumang pa lang yun. Number 1 pa lang. Ano sinabi? Number 7. Hindi ba? Kung hindi tinukod sa number 1, number 2. Di ba? Tuloy pa rin manalangin ka kung sigito ka. Kung hindi lumay si Satanas, isang bisis, reviewin niya sa pangalawa. Hindi matalas sa pangalawa. Pangatlo, pangapat, panglima, pang-7. Gas namin, lumayas sa Satanas sa karamdaman sa pangalan ng Panginoon. Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Nalala kong kapatid ko na tinig dito. Tawa-tawa sa panalangin ko. Dahil sabi ko, Lord, pagpalain mong isda, ang kanin, ang ulam, ang gulay. Tawa-tawa ang buwan si Manong yung panalangin ko isa-isa. Tawa-tawa siya. Nung kumain siya ng isda, nakinig yung balagbang dito, aray! Masakit! Sabi ka, bakit pag-pray mo? Maniniwala ka mga pag-pray mo ba ang tinig? Oo. Pray. Sa pangalan ng Jesus, lumayas sa tinig. Wala pa rin. May panimala tayo ka. Wala pa rin. Pag-pray pa rin. Lumayas sa tinig sa pangalan ng Jesus. Wala pa rin. 1, 2, 3. Ang dami panalangin. Sa panguling panalangin, sabi, Panginoon, palayasin mo tinig dito. Pag nung sinabi, in Jesus name, lumayas sa tinig sa pangalan ng Panginoon. Amen. Kaya ibig sabihin, perseverance ka. Huwag kang huminto. Hindi lang binsan ka manalangin. Kailangan tuloy-tuloy, porsigido ka. Hindi isa, dalawa. Kailangan mo persistent ang panalangin mo sa Panginoon. Hallelujah. Kung sabi mo, wala namang bisa panalangin, Pastor. Hindi ako nagpapagaling. Ang Diyos ay magpagaling. Hallelujah. Perseverance ka lang. Tuloy-tuloy ka ang panalangin. Amen ba? Minsan tinutuya, wala kwenta panalangin ko. May akong pinag-pray ka doon sa aking pastor. Wala nang kwenta panalangin, pastor. Sinisisip ako. Hindi naman ako mapagaling, hindi siya pagaling. Nadidipindi sa iyong perseverance. Nadidipindi sa iyong pagtsatsaga sa panalangin. Hindi si pastor ang papagaling. Ang Diyos ay magpapagaling. Amen. Hallelujah. Amen. Malay mo, nabinuan pa lang na nalubong. Si Elijah sabi niya, Panginoon, may lakas sa ulan.
Hindi isang bisis, hanggang 7 bisis. Tingnan pa, pagpunta sa bulok, tingnan. Pero, ang sabi, mayroon ng maliit, gaganda kamao na ulam. Pero, ang gagamaong ulam, kung lakas na ulam, hindi huminto pala. Kahit maliit lang ang iyong panalangin, panangilin mo sa palingin mo. Ngunit mayroong bisa ang panalangin. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Praise God, salamat sa Panginoon ko, pamangkin ko rito. Nalala ko rito, hindi sa klangin. Pagpalain mo ako pag-aaral. Praise God sa Panginoon. Naging na rin siya sa pagtsaga sa panalangin niya. Naging magtsaga siya sa panalangin. Amen! Hello! Hallelujah! Okay, praise the Lord. Naging siya. Porsigido siya sa panalangin. Dati huwag kayo siya dito pagtsaga sa panalangin. Uyak siya talaga sa Panginoon. Lord, pagpalain mo na ako pag-aaral. Oh, kaya sa kanya magtsaga sa panalangin. Magiging milyonaryo siya. Hindi ba? Ano niyo po? Kailangan ka na matyaga sa panalangin. Believe mo na God honors your perseverance and prayer. Amen? Oh, hindi ba? Wala ito. Oh, ginarito na sa kayo. Dati siya katulong na ngayon. Milyonaryo na sa kayo. Dahil sa hindi matyaga sa panalangin. Believe na ba kayo? Mayroong ebidensya po mga kapatid. Nakikita ng Panginoon ang pagtsatsaga mo. Ngunit kapag huminto ka, lugi ka. Yung napalabaka natin yung Panginoon. Kaya kailangan maging magtyaga ka sa panalangin. Amen! Oh. Kaya totoo po. Praise God. Di ba? Amen? Sabi mo, bakit Pastor Emo? Sabi mo, maganda ito simbahan. Punta ako huwag kayo huminto. Di ba, amen? Tinatamay ako Ang tagal-tagal ni Pastor. Ang simbahan niya, gano'n pa rin. Ano naman simbahan na yan, may posti pa sa gitna. Pangit-pangit ang simbahan niya, may posti pa sa gitna. Pagkatapos ng mga tayo, balitid-balitad, siwang-siwang pa. Salamat ko sa Panginoon kahit may posti yan. Ako pagandahin ng Panginoon niya, di ba? Bakit matsagaran tayo sa panalangin? Magpatuloy tayo sa Panginoon. Ba? Huwag ka huminto! Kahit ka nilalait, kahit ka pinagsabihan ng masama. Purihin pa rin ang Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen! Hallelujah! Naganda na kayo? Totoo mo yan. It is proven and evidence. Mayroon pong mangyayari. Praise God. Kaya itong isang halimbawa ko. Ang isang Syrophoenician woman. Ang sabi niya, Panginoon, anak ni David, pagalingin mo ang aking anak na inaalhan demonyo, may karamdaman. Ang sabi ng mga alagad, hoy, manimik ka dyan! Sinasasala siya. Kahit pinapatahimik siya, minsan maingay ka, pero isang matiyan na, galit kasi ingay sa magpupuri. Nagputol niya sa may pastor siya natin na ayaw ng pastor niya ingay sa magpupuri. Lumipat siya doon sa kasi gusto magpupuri sa Panginoon. Kaya nga isang Syrophoenician mo, tumigay ka dyan! Ngayon sabi niya, anak ni David, tulungan mo ang anak, pagalingin! Lumingon ng Panginoon. Sabi niya, ang pagkain mo ibigay sa aso! Ang pagkain ay hindi mo ibigay sa aso. Ibig sabihin ng paningin ng Panginoon sa kanya, aso? Para tinitingin mo sa iyong sarili. Ay, wala kang kabahagi dito, aso ka. Ano sabi? Sinagot sa Panginoon, sabi niya, Panginoon, kahit aso ng Panginoon, ay mayroong karapatan kahit mumulang nalaglag sa dulang ng kanyang Panginoon, sa misa ng kanyang Panginoon, kahit mumula lang, ang aso'y kumain rin. Palakpakan ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kahit aso ka lang sa kanilin ng kapwa mo, kahit aso ka lang, kung tila bang, tinatawag ng kuto, parang kuto lang sa paningin mo, kaya tumaw, maliit. Di ba? Kuto tumaw. Sabi, Panginoon, kahit naman, aso kumakain naman ang aso sa nalaglag mo sa kanyang Panginoon. Naniniwala siya na kahit aso siya, pero aso siya ng Panginoon na kahit dalang mo, kahit tingin mo mga aso. Siya sabi ng aso, bigyan mo ako ng pusat kalabit. Bigyan mo siya,
Yung pusa lang dyan. Pinakalagay kayo ng ulit. Talaglag na lang kayo pinabigyan mo. Ganun ang aso. Kaya, ang sabi po ng babae, kahit mumu na lang. Pero ang sabi ng Panginoon, babae, he answered, great is thy faith. Dahil kahit aso, kahit mumu na lang, naniniwala siya na mayroon pong pagpapala sa Panginoon. Dahil palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya nga sabi niya, ang anak mo ay gagaling sa awas na yung gumaling. Bakit? Paano gumaling? Dahil sa kanyang perseverance. Dahil sa kanyang pagtsatsaga. Dahil sa kanyang pagtsatsaga. Dahil sa kanyang pagtitiis. Dahil sa kanyang, hallelujah, pagsumamo sa Panginoon. Amen. Eh, itong yung inaanak namin dito, pumunta kami doon sa kanyang mag-alaga. Sabi niya, pagtsagaan niyo na lang yan yung anak nito sa kanyang kalagayan. Pagtsagaan niyo. Ayaw magtsatsaga lang. Ayaw na magtsatsaga. Alam niyo po mga kapatid, kailangan natin magtsatsaga tayo, amen ba? Palapakan natin ang Panginoon. Dahil ang pagtsatsaga, mayroong pagpapala. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Yan ang perseverance. So gumaling na ang kanyang anak dahil sa kanyang pagpupursige. Di ba? Alam niyo po, ito po ang namin, naging millionaires kung di siya nagpupursige, na siya ay nagiging lang sa dito, worker lang sa dito, yung ito, natsatsaga siya, kung minsan naglilinis, kung minsan, bigyan na pa, ang pera kahit na pamasahin na lang pagkain, pero tsaga pa rin siya. Dahil sa kanyang patsaga, naging millionaires siya. Alam niyo po, halimbawa na rin po siya dahil po sa tsaga, paano niyo po, bawat isa atin, tinitingnan ng Panginoon ang ating tsaga, ang ating perseverance. Dahil kapag mayroon tayo pagtatsaga, mayroon pong pagpapala sa Panginoon. Amen. Ngayon, kung ikaw ay janitor lang, tsaga ka lang maging janitor. Kung ikaw katulong, magtatsaga ka lang sa katulong. Dating araw, hindi ka nakatulong, maging manager ka na. Wala ka natin ang Panginoon. Dahil sa pagtatsaga mo, maging manager ka na. Kapag magtatsaga ka sa pag-aaral. Paano ka maging manager kung hindi ka mag-aral? Katulong ka pa rin. Magtyaga ka sa anong hirap man. Ang iba nag-aaral, mga kapatid, working student. Nagsudyante siya sa sa araw, sa gabi na, nagtatrabaho siya. Tiyagan na siya. Kasi sa pagtatyaga niya, ay, ginantipalaan siya ng Panginoon. Wala ka na pa. Yan po ang pagtatyaga. Mayroong pagpapala. Hindi ba? Yun po. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Ito ang ating electricity. Pinatyaga siya sa kanyang asawa. Hallelujah. Sa kanilang asawa niya ay pasaway. Praise God. Salamat sa Panginoon. Naging magter siya. Pinagpapala siya. Mga anak siya. Ang milyonarya ng mga anak niya. Salamat sa Panginoon. Mga anak na siya. Nakatapos ang anak niya. Dahil sa pagtatyaga. Yan po. Dahil sa pagtatyaga. May pagpapala. Wala ba na yun? Mga kapatid. Baka po. Yan po. It is an evidence. Hallelujah. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hindi ba? Ito po mga kapatid. In Acts chapter 12. Acts chapter 12. Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. The prayer of the church is without ceasing dahil kay Pedro. Si Pedro ay nakulong sa pangalan ng salita ng Panginoon. Amen. Hallelujah. So, sabi nga, dahil sa panalangin ng kanyang mga kasamahan ng simbahan, ay ang Panginoon nagpadala ng anghel. Ang sinagang araw, habang nakatulog si Pedro, kinalabit siya. Uy, gising! Tumayo ka! At lumabas ka. Sabi, akala ko nag-inap na. Totoo pala. Isipin mo, pinagising siya katapos, nakakandado, nakakadina ang kanyang kamay at paa, natanggal ang mga kadina.
Pinagising sa akin na gumising ka. Mga gwardiya tulog pa rin, pero ginising siya at nakalabas. Pinalaya ng Panginoon. Amen. Dahil mayroong nanalangin. Dahil mayroong nanalangin. Hallelujah! Mayroong nanalangin ang church. Amen. Itong kapatid ng Christian sabi ko, Lord, maawa ka naman sa kapatid niya. Ilang taong naroon sa pilitan. Pagkamalan na siguro pang kabakan ikaw, palayain mo Panginoon. Dahil sa panalangin, kapatid, ay pinalaya ka ng Panginoon. Dahil nagtumulo, alam mo, there is power in prayer! Hallelujah! Amen! Palakaran din ang Panginoon. Napalaya siya! Dahil si Pedro ay napalaya! Amen ba? Naniwala kayo? Kapag hindi ka tinugon, isang taon, 2 taon, patuloy ka pa rin. Huwag kang huminto! Para sinabi walang bisa ang panalangin mo. Perseverance ka lang! Magtiis ka lang! Amen ba? Hallelujah! Palakaran ng Panginoon! Hallelujah! Kaya kapatid, kung gusto maging milyonaryo, praise God, maging matyaga ka lang. Huwag kang huminto. Diba? Amen ba? Kaya tingnan mo si boss mo, maging milyonaryo, maging matyaga siya. Maging matyaga ka. Salamat sa iyo paging matyaga. Maging milyonaryo ka rin. Amen. Maging matapat ka sa Panginoon. Palakaran ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Amen! Oh, naniniwala ba kayo? Kapag naniniwalaan, mangyayari yan. Hindi ka maniniwala, talo ka. Kasi mga kapatid kasi maniniwalaan yan Believe and you will receive, sabi ng Panginoon. Walang pangalan ng Panginoon. Hallelujah! Yan po, sabi po ng Panginoon yan. So, nakalaya sa ano? Nakalaya si Pedro. Dahil sa kanya, mga kapatid nanalangin sa kanya, walang tigil na nanalangin para mapalaya siya. Dahil kung hindi siya mapalaya, hindi lang si Santi, patay siyang bata dahil pumutan siya ng ulo ni Herodes. Pag manatili ka roon, kaya nga, salamat po sa Panginoon. Mayroon na langin po sa atin, hallelujah, naligtas tayo, hallelujah, napalaya tayo, hallelujah, pinagaling kayo ng Panginoon. Hallelujah, dahil sinabi po sa James chapter 1 verse 12, blessed is the man that endure temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love Him. Mapalad ang taong naging matyaga sa anumang mga pagsubok. Kung siya ay nasubok, tatanggap siya ng kuruna ng buhay. Hallelujah! Na nagmamahal sa Diyos. Hallelujah! Na walang hallelujah. Walang hallelujah. Nagmamahal mo sa Panginoon. Walang tigil na pagmamahal mo sa Panginoon. For the Lord promised to them that love Him, na walang kumpahay, na walang tigil na pagmamahal mo sa Panginoon. Hindi mo pinagpalit ang pagmamahal mo sa Panginoon. Naging matyaga ka. Amen. Hallelujah. Naging matyaga ka. Ano mang mga pagsubok sa ating buhay, maging matyaga ka lang. Huwag kang huminto. Amen ba? Amen ba na say? Huwag kang huminto. Hallelujah. Amen. Tingnan mo lang ang mga palaka. Ang mga palaka ito yung tukaw na ilan. Sabi ng napalaka, never give up. Never give up. Never give up. Never give up. Oo, never give up. Ano siya? Huwag kang huminto. Huwag kang huminto. Patuloy ka lang. Palakanan mo. Ba, hallelujah. Tutuwa ka lang kung may ulan. Ibig sabihin, kung may ulan, mga pagpapala. Huwag kang huminto. Dahil may pagpapala sa ulan. May pagpapala sa mga pagsubok. Never give up. Huwag kang huminto. Ba, palakanan ito. Di ba? Naniniwala ba kayo? Proven na yan Hindi ba? Amen? Sinabi po ng ng 2 Thessalonians chapter 1 verse 4. Ang sabi sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 4, by your perseverance and faith in the midst of your persecution, there is an affliction. When there is an affliction, there is an endurance. So, ibig sabihin, kung mayroong mga kahirapan, kung mayroong mga pag-uusig, huwag kang huminto. Magpatuloy ka lang. Hallelujah. Amen ba? Magpatuloy ka lang. Ang sinasabi dyan. Bawasan natin sa Tagalog, mga kapatid. Kaya nga, ipinagmalaki namin kayo sa lahat ng mga iglesia sa Diyos.
ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis ng pananampalataya sa gitna ng pag-uusig sa kahirapan dinaranas ninyo. Maging matyaga ka pa rin. Amen. Sa anong kahirapan, may panagtitiis ka pa rin sa pananampalataya mo. Ang perseverance, ang pagtsatsaga, may pananampalataya ka. Lapanan ng Panginoon. May pananampalataya ka ba? Kasi maliit lang, kasi laki ng buti ng mustasa. Kasi nga sabi ng likod na Panginoon, Panginoon, mayroong malakas na maulan naman. Ano? May nakita ako, maliit lang, kasi kamaulan. Nalala ko pinto niya sa pinto ng misis eh. Doon sa amin, ang laki ng kamuti, bising balde. Oo. Ang isa naman, gabato. Grabe naman yun. Sabi naman ng isa, kung mayroong kamuti basing laki pa dito, tatalsik ka. Kaya pa ako lang yun. So, sabihin, kasi maliit lang ang iyong pananampalataya, malaki yan. Wala pa lang na Panginoon. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Glory to God. Amen. Kaya, gusto mo ng Panginoon na maging matyaga tayo. So, perseverance, mayroong 4. Hallelujah, kailangan ng perseverance. Number 1, to develop the art of perseverance upang lumago ang paraan ng pagtsatsaga. Anong kailangan mo? Number 1, mayroon pong test, may pagsubok ka. Hello? Huwag kang huminto sa pagsubok. Ang mga nag-aaral. Sinabi ba ng teacher na walang test, walang examination? Lagi na examination yan. Dahil tinitingnan ang iyong pagtataka. Kung ikaw makapasa sa test at examination, pala karami ng Panginoon. Di ba? Dahil sila sa James 1 verse 3, that the trying of your faith worketh patience. Ang pagsubok ng iyong pananampalataya, nakikita ang inyong pagtataka. Hindi pa lang mga nakikita lang kayo ang pagtataka mo. May tyaga ka ba? Kailangan mo magtyaga. Ano kailangan pa sa pag-perseverance? Pangalawa, kailangan mo ng totoo. Maging totoo ka talaga. Huwag kang sinungaling. Sino mga sinungaling dyan? Hindi kita perseverance mo. Mayroong mga lalaki sinungaling, sabi totoo, pero sinungaling pala. Hindi makikita yan. Then, kung totoo talaga yan siya, ay may tatagat yan. Pero siya sabi, kung mahal mo ako, bigay mo sa kigil ito ganyan. Sabi naman ng babae, hindi na kayo magtyaga ka. Ang sulukon sa iyo yan. Di ba? Magtyaga ka! Kapag hindi ka magtyaga, hindi totoo pagmamahal mo. Di ba? Palakpakan na rin tayo. Magtyaga ka! Amen! Yan! Hindi nga sinabi, totoo yan. Ano sinabi sa John chapter 8 verse 8? You shall know the truth, and the truth shall set you free. Malalaman mo katotohanan, at ang katotohanan at ang papapalaya sa iyo sa ating lahat. Amen. Palapakan na naman. Palayain ka! Amen. Pagkatapos sa katotohanan, pangatlo, mayroong pong time. Ang mga apurado, gusto niya agad. Instant. Instant ba? Maraming instant. Mayroong instant coffee. Instant taho. Instant baby. Pero walang instant talaga. May pagpapala agad, kinakapagtsagaan mo yan. Ano ba pala? Bakit natsaga ka? Kaya mayroong time frame. Ay sinabi sa Ecclesiastes 3, and everything, there is a season, and the time and every purpose under heaven. Mayroong time. Yan ba? Huwag ka mula nga gusto mo agad. Bago ka mag-i-engineer, magtitsaga ka sa pag-aaral. Di ba? Ba? Bago ka maging manager, magtityaga ka sa pag-aaral. Maging ganito ka muna. Laban na Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kung gusto mo pa, pastor, maging worker ka muna. Maglinis ka muna. Amen ba? Maging masamurin ka. Amen ba? Palakpakan na naman. Kung gusto ka magiging superior ka ba? Nakatulog ka ba? Hindi pa si Elisha? Katulong naman ni Elijah. Pakasyaga siya. Sabi niya,
bago ka kukunin, gusto kong double portion ng kapangyarihan sa iyo. Pinagkaloob sa kanya dahil sa kanyang katsagaan. Amen ba? Hallelujah! Double portion! Amen! Palakpakan na ng Panginoon! Amen! May panahon! Pang-apat! You need to trust. Pagtitiwala. Trust. Pagtitiwala. Ang tanong, mapagkatiwalaan pa ba? O balasubas ka pa? Kasi ang perseverance, mapagkatiwalaan. Ang mga tao ngayon, hindi mapagkatiwalaan. Mapagsamantala. Kaya kinakailangan, may perseverance yan. Ang tunay na tao ng Diyos, na totoo talaga, may perseverance yan. May pagtitiis ng nataga, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Yan ang gusto ko ng Panginoon. Ang sabi niya sa Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Trust in the Lord with all thy heart, and lean not into thy own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Magtiwala ka sa Diyos. Ang lahat ng iyong mga plano, hinihingi mo sa Panginoon, Lord, tama ba ito? Ang nagmamahal sa akin, ang aking kurso nga, aking pag-aralan, ano ba ito? Hingin mo sa Panginoon, kung yan ba'y tama para sa iyo. Dahil ang bawat isa sa atin, hindi pare-pare. Huwag mo ikumpara, gusto ko ganyan, doktor. Hindi mo para ka doktor. Dahil hindi lahat doktor. Hindi lahat engineer. Hindi lahat pastor dito. Kanya-kanya po tayo kalog sa Panginoon. Huwag mong ikumpara. Huwag kang maingit sa kapwa mo. Hallelujah. Tanggapin mo ang pagkalog sa iyo ng Panginoon. Palakpakan natin ng Panginoon. Magtiwala ka sa kakayahan pagkalog sa atin ng ating Panginoon. For God has a plan for you. Jeremiah 9 verse 11. Jeremiah 17 verse 7 ang sabi niya, trust in the Lord. Hallelujah. And blessed is the man that trusts in the Lord. And his hope is of the Lord. Mapalag ang taong nagtitiwala sa Diyos. Ay ang pag-asa mo. Ang pag-asa mo sa Diyos ay pala ng Panginoon. Huwag kang napag-asa. Kasi Bombay, may pera akong mamaya. Utang ko sa Bombay. Okay, nandyan si brother, sister, yan ay aking nahiman dahil kailangan kong pera. Huwag kang magtiwala sa tao. Magtiwala ka sa Diyos. Hallelujah. Tinitingnan ng Diyos ang iyong perseverance, ang maging totoo ka. Bakla na kayo. Hallelujah! Nandiyan na ba kayo? Gusto niyo ba? Mga Panginoon nga, nanalangin sa Kanya in the days of His flesh. Nanalangin siya. In our agony, He prayed more earnestly. His sweat was, it were great drops of blood falling down to the ground. Ang panalangin niya na parang ang mga pawis niya, parang mga dugo na nalaglag sa ground, sa lupa dahil sa pagtsatsagaan sa panalangin. Bakit nanalangin ang Panginoon? Para sa kaligtasan ng lahat. Bakit nanalangin si pastor mo? Dahil sa kaligtasan mo. Bakit nanalangin si mother mo? Si father mo dahil sa kaligtasan mo. Kuminsan, nilalait po natin ang panalangin, bari wala lahat. Pero pag inatada ka lang, huwag mong sinabi na walang saysay ang panalangin. Kaya na kang perseverance. Malay mo number 1 pa lang yan. Malay mo number 2 pa lang yan. Hantayin mo hanggang sa number 7. Amen, pala na kayo. Amen, bagulit lang yung Panginoon. Amen. Ano ibig sabihin number 7? 7 is God's number. Di ba? Ibig sabihin, Lunes, Martes, Merkulis, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo para sa Panginoon. Kaya sa Panginoon pa talaga. Di ba, Irene? Hindi mo lang sa iyo. Wala talaga mangyari sa iyo. Kinakailangan. Salamat sa Panginoon. Ito, yung galing sa Taytay, magtagal sa Panginoon. Bibigyan ka ng ganti para sa taga mo. Malay mo, maging manager ng ganting araw. Palakpakan ng Panginoon. Hallelujah! Kasi ano ang Panginoon? Natitignan ang Panginoon ang iyong katsagaan. Amen ba? Hallelujah! Amen! Sino din gusto maging manager? Maging millionaire? Alam niyo po, kapag millionaire, million rin niya mga pagsabog. Gusto mo million ko kaya mga pagsabog, ayaw mo. Nalala ko sabi niya sa ating treasurer dito, gusto ko unlimited blessing. Kapatid, unlimited blessing, unlimited na pagsabog yan. Kasi yan, gusto niyo agad ang pagpapala, ayaw niyo mga pagsabog eh. Kaya na gusto mo ng Panginoon. Panguling. Nadalawa kayo? Ang sinabi ng Panginoon, ganito. And Jesus said in Matthew chapter 7, verse 7 to 11. Ano sabi ng Panginoon?
Ano sabi ng Panginoon? Keep on asking. Keep on seeking. Keep on knocking. Dahil sabi ng Panginoon, ask and it shall be given. Seek and ye shall find. Knock and it shall be open unto you. Humingi ka, humanap ka, kumatok ka. Oh, sabi mo ba, kumatok ako, wala naman. Huwag kang huminto sa pagkatok. Minsan lang, huminto ka na, natakot ka na. Patuloy lang. Kapag hindi ka binuksan, patuloy pa rin. Dahil yan sinasabi ng perseverance, keep on knocking, Lord. Hear me, Lord. Hallelujah. Pakinggan mo ako, Panginoon. And hallelujah. Amen. Ano po? Kahit batugan na yan, kapag lagi mong kinakatok, lalambot rin yan. Palakpakan na niya ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Oh, di ba? Ano po? Alam niyo mga babae kapag mayroong nangliligaw sa kanyang perseverance, hindi sila pinatingnan ng pag suot ito ng pagmamahal niya. Ngayon, kita tayo pagmamahal niya. Kaya nga, ang nakita pagmamahal, maghantay doon sa, hindi po, sa lansangan. Doon sa lansangan. O, doon sa club. Hindi po nintay. Naghintay doon po sa simbahan na naantay na kayo kasal. Pantarantan! Yan po mga kapatid, naghihintay talaga yan. Kapag hindi naghintay, balasupas yan. Kaya nga gusto mo lang tayo, keep on knocking. Maging matyaga ka sa Panginoon. Ay, wala pala ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Lord, wala pala ng Panginoon. Kaya gusto mo lang ng Panginoon na manalangin tayo mga kapatid. Naging matyaga tayo. Oh, may tayo ba kayo? Okay, manalangin po mga kapatid. Tayo mga kapatid lahat. Hallelujah. Lord to God. Purihin ang Panginoon. Hallelujah, Diyos. Napagpalang ka. Tinuro sa kanila maging matyaga po, Panginoon. Tinuro sa amin maging matyaga po, Panginoon. Huwag kami, Panginoon, hinto. Huwag kami, Panginoon, Lord, maghinawa. Hallelujah. Be that so shall reap in joy. Be that wearing will going in justice. So you shall reap if we faint not. In Galatians 6 verse 9. Hallelujah. Ang iyong mga pag-iyakan, sabi sa Psalms 126 verse 5. Be not so shall reap in joy. Kung mayroon kang hiling sa Panginoon, hallelujah, iyakan mo sa Panginoon. Parang nagtatanim ka mga kapatid. Kung nagtatanim ka, magtanim ka ng binhi. Kapag tinanim mo, kapag hindi mo inalagaan, anong pag-alaga yan? Alagaan mo ng pagdilig. Dilig ng mga luha, mga kapatid. Sa iyong mga luha, napatakman na yung luha. Tinitingnan ng Panginoon yung mga dilig ng iyong mga luha. Hallelujah! At gantipalaan ng Diyos ang iyong mga luha. Hallelujah! Hallelujah! Sa ating pagtatsaga, sa panalangin sa Panginoon. We need to pray to the Lord. Hallelujah! Never give up. Huwag kang huminto. Ang perseverance hindi huminto sa Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Ito mga kapatid na ito, ang mga membro na ito, nakikita mo ang kanilang katapatan sa iyo. Ang kanilang puso kung Panginoon. Nakikita mo ang kanilang puso kung totoo sila sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Keep on asking. Keep on seeking and keep on knocking to the Lord. Hallelujah. It is a perseverance. Hallelujah, the Lord. Huwag kang huminto. Hallelujah. Ano bang kailangan mo sa Panginoon? Maybe, isang taon pa lang. Maybe, pangalawang taon pa lang. Tinitingnan ng Panginoon yung pagtatsaga. Nakikita ng Panginoon ang iyong pagtatsaga, kaibigan. Hallelujah, hallelujah. Nakikita ng Panginoon ang iyong pagtitiis. Salamat po, Panginoon, Lord. Ikaw na nakita, ikaw nakaalam sa aming puso po, Panginoon, Lord. Delight thyself unto the Lord, and He shall give thee the desire of the heart. Trust in the Lord in all thy way. Hallelujah. And it will bring to pass. Magtiwala ka sa Diyos at mangyayari ito. Salamat po, Panginoon, Lord. Kinakausap mo kami. Kinakausap mo sila na maging perseverance sa bawat isa. Hallelujah. Maging perseverance mo, Panginoon. Maging matyaga sa iyo. Hallelujah. 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 Kung ang mga
Panginoon, ay hindi humihinto, Panginoon. Ang mga langgam ay hindi humihinto kasi langgam lang, Panginoon. Yung mga kuto at mga tungaw, Panginoon, hindi huminto, Panginoon. Yung mga aso patuloy kumakahol po, Panginoon, Lord. Itong mga pusa patuloy, Panginoon, sila mabuhay dahil sila ay hindi huminto. Hallelujah. Ikaw ba ay hinto sa pananalang? Ikaw ay hinto sa paglilingkod sa Panginoon? Lugi ka. Ang hanad po ng Panginoon, mayroon kang perseverance spirit kaya sa kanya. Dahil darating ang Panginoon, when He come and said, "Can I find faith on the earth like these people that are perseverance in the Lord?" Nasa harap ang Panginoon, mayroon ba siyang matatakuan ng tao na mayroong perseverance, pagtatyaga. Kung ang isang balo ay nagtatyaga upang ipagtanggol ang kanyang kaso, kung paano ang nalay nagtatyaga kahit siya sinansala ng mga alagad, sinansala ng Panginoon, nagtatyaga siya kahit siya ay laitin, kahit siya ay pagsabihan na aso lang, hindi siyang humihinto. Maraming panglalait sa atin, maraming man mga pagsasabi sa atin, ganito ka, ganyan ka. Maging matyaga ka lang. God honors your perseverance. God honors your faith. God honors your sacrifice. God honors your affliction. God honors, hallelujah, your perseverance. Salamat po, Panginoon Lord, sa bawat isa na rito po, Panginoon Lord. Salamat po, Panginoon, sa kanilang pagtataga sa iyo po, Panginoon Lord, na hindi huminto, na hindi tumigil, Panginoon, sa iyo. Oh God, hallelujah, bless your people, Panginoon Lord. Bless everyone, Panginoon Lord. I know, hallelujah, you have a plan to every one of us in Jeremiah 29 verse 11. I know, hallelujah, lahat plans for you. Thought of, hallelujah, of peace and success, hallelujah. Pag-iisip na may pananampalataya na tagumpay, hallelujah. And I know that expected end, alam ng Panginoon ang kinabukasan natin, kaya sa kalamalaya. Never be give up. Never been give up. Oh, hallelujah. Don't surrender. Hallelujah. Don't give up. Hallelujah. Yes, sa kalamalaya. For the winner never quits. For the quitter never wins. Kaya malaya sa kalamalaya sa kiya. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Mayroong kalayunin, mayroong kang purpose sa amin po, Panginoon Lord. Ang pagtatyaga ng bawat isa, ang katapatan ng bawat isa. God honors, hallelujah, your sacrifice. God honors your perseverance in the Lord. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Come on, hallelujah. Bless us, Panginoon Lord. Bless, pagalingin mo, Panginoon. Salamat, pinagaling mo sa amnesia sa test. Hallelujah, tunay na ikaw may nagros ng Diyos. Salamat po, pinagaling mo, Sister Panginoon. Hallelujah, Pilomina. Bagamat siya, Senior na po, pinagaling mo siya. Mayroong kalayunin sa kanyang buhay, Panginoon. Bless her, Panginoon Lord. You can able to extend her life, Panginoon Lord. Yes, sakala malaya, sakala malaya, sakala. Haya, sakala malaya, sakala. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. I pray po, Panginoon Lord. Hallelujah, Lord. Sinunin nito, Panginoon. Bless him, Panginoon Lord. Salamat mo sa pinalaya mo siya po, Panginoon. Hallelujah, tumulong ka sa mga panalangin po, Panginoon Lord. Lord, bless mo, Panginoon Lord. Pagtaga, Panginoon Lord. Na hallelujah, President, Panginoon Lord. Nito, Panginoon. Hallelujah, sa Madeliki. Bless mo ng him, Panginoon. Hallelujah, his family, Panginoon. Bless, Panginoon. Hallelujah, si Julito po, Panginoon Lord. Hallelujah, you can able, Panginoon, to transform his life, Panginoon, according to your mercy and grace in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. I pray, O God, by the power of the Holy Ghost, itong mga youth nito, Panginoon, bless them, Panginoon, according to your mercy and grace, Panginoon Lord. According to your loving kindness, itong youth, Panginoon Lord, President, Panginoon Lord. Ganun rin po sa pagtyaga po, Panginoon Lord, ikay po, Panginoon Lord, sa iyo. Si Brother Fernand LG, Panginoon, sa kanyang pagtyaga, nagtitinda lang siya ng taho, Panginoon, but you can able, Panginoon, to prosper him, Panginoon. According to your mercy and grace, you have a purpose upon his life, Panginoon Lord. In Jesus' name, Lord, ito, Panginoon, maging matyaga, Panginoon, si Remy, Panginoon, Lord. Sinuwag pa, Panginoon, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Maging matyaga sa Brother Andy po, Panginoon. Unlimited blessing, kailangan niya po, Panginoon, Lord. Kung ano mga pagsubok, Panginoon, Lord.